And you're always welcome here para pag-usapan yan since patok na patok naman earmark siya. kasi talaga, alam mo, hindi, kaya namin siya in-earmark para siguradong may pondo yung bagay na gusto nating pondohan. But if you're using the cash, then tas tinitipid mo yung ahensya, then hindi rin nagamit ng ahensya. Like for example, yung sa DNR, ano yan, meron silang, yung royalties ng mining, may pondo yan, nasa 1 billion yan. For exploration. For gas exploration, parang gano'n? Minerals Ah, okay. exploration. So may 1 billion na yan. Pero kung magbibigay ka lang ng 200 million, 200 billion, or maliit lang binibigay nila sa DNR, anong may explore nila? Eh dapat pag in-explore mo yon at binigyan mo siya ng budget, ang dami nating minerals na pwedeng buong bansa. So yung 1 billion na yun dapat ang ginagamit? Yun ang ginagamit. Oo, pero Kasi 200 lang ang linalabas? Parang every year. Pero every year may pumapasok din kasi royalties ng lahat ng mining companies dito, doon pumapasok eh. So yung pondo na yun, in-earmark natin for exploration. Para alam pa natin, we are rich in minerals, our country is rich in minerals. Exactly. Para malaman. Pero kung titipirin mo yung bigay sa kanila dahil gusto mong gamitin yung cash elsewhere, then hindi natin na ma-maximize yung exploration. That's just one example. Yung sa, sa Fairtrack, anong agency yun? Sa BFP, Bureau of Fire Protection. Dati, ang laman nun, 7.5 billion. Binibigyan mo lang ng 1 billion. Imbis ang dami na nating fire trucks, ang dami nating fire stations, ang daming yun yung purpose nun eh. Pero hinihiram muna natin sa Pero yung cash. tanong ko doon, so ini-earmark ninyo yung budget na yun as Congress? Oo, law. By law? By law. Pero, pagdating sa Sa executive, pagdating sa Bureau of Treasury, kaya nilang kasi sinasabi nila, accounting entries lang siya. And cash is fungible. So yes, naka-separate entry siya, pero ginagamit muna namin yung cash. o dapat talaga i-question na yan sa Supreme Court. So, kaya nga, i-formalize mo na one fund concept siya para alam namin saan nyo temporarily ginamit ang pera. Kesa sa hindi nyo alam kung saan hindi, pumunta. paano kung nawalan ng pera ang Pilipinas? Eh di hindi na natuloy yung project na yun. I mean, Correct. because ngayon nga, walang cash or kailangan nating tanungin sa Bureau of Treasury magkano ba talaga cash position natin ngayon. Baka matakot tayo sa sagot. But we have to know. But we have to know. I agree, 100%. Para then we understand. Kasi kung talagang, ano ba yung cash na gusto niya, to what extent also nagagamitin mo yung pera ng agency. Ang ayoko lang, may conflict ka because you're using the cash here, kaya mo tinitipid yung ahensya sa pagbigay mo sa kanila, even if they deserve that money. Ang tanong, no, bakit lumulusot yung mga ganyan?